Paano ako kumita ng 1,100 pesos sa 8 deliveries lang kay Foodpanda? 5 hours lang din pala ako babiyahe ngayon, kaya tingnan natin paano to nangyari. Kahit tara, simulan na natin. Ako nga pala si Ed, ang Kapanda rider mo sa kalsada. Sa halagang 78 pesos ay nakakuha ko ng booking dito sa Marikina papuntang Antipolo North. Bulalong nga tong order ni sir, kaya kailangan paspasan talaga para pagdating sa kanya ay mainit pa ang sabaw. Sa halagang 79 pesos ay nakakuha tayo ng booking dito sa Starbucks SM Masinag. Kailangan rush din to kasi baka matuna yung icing dito sa Starbucks ni ma'am. After dito ay wala na masyadong pumapasok na booking, kaya naisipan kong tumambay sa SM Masinag. Ay ngayong araw pala ay merong operation ang PTRB Antipolo sa lugar na to. Kaya nagkita kami ng dati kong boss na si Sir Krister. Siya nga pala ang head at hepe ng PTRB Antipolo. Napakabait, napakagaling, napaka-humble at higit sa lahat napaka-pogi na kamukha ko na minsan napagkakamalang kaming magkapatid. What? Biro lang. Maraming salamat Sir Krister at see you soon po ulit. Mga ilang minutong tambay dito sa SM Masinag ay pinasukan ako sa Bonchon. Worth 41 pesos pero sulit naman to kasi malapit lang naman yung deliver niya. Pinasukan na naman nga tayo ulit sa Bonchon, worth 61 pesos naman to. Dito pa rin yan sa SM Masinag. Subdivision ngayong paghahatiran natin dito, kaya kailangan sumunod tayo sa rules gaya ng pagbibigay ng ID, pagtatanggal ng helmet o kaya ng face mask natin. Habang nasa biyahe ay napasukan tayo ng McDonald's dito pa rin sa SM Masinag, worth 50 pesos. Halos sa 3 kilometro lang naman to, kaya sulit na rin yung fare niya. Napasukan naman tayo malapit dito sa halagang 38 pesos. Nagulat nga ako kasi yung restaurant nila ma'am ay sa loob pala ng subdivision. Tapos yung pag-deliveran ko nito ay halos kapitbahay lang din nila, kaya okay na rin yung fare na 38 pesos. Ang ganda ng packaging ng milk tea nila kasi napapalibutan siya ng mga yelo para kung sakaling malayo ang pagdideliveran ay hindi mawala yung lamig. Sa halagang 49 pesos ay napasukan naman tayo dito sa Graceland at sobrang tuwa ko nga sa customer na to kasi ang binigay niya sa ating pambayad ay sobrang barya, which is kailangan natin. Tapos hindi lang yon, dapat yung babayaran ni ma'am ay 506 lang. Pero ginawa niyang 560. Kaya ma'am, shoutout sa iyo at maraming salamat po. Last booking ko nga ay dito lang yan sa JP Rizal sa McDonald's. At dito nga may nakakilala sa ating mga tropa natin. Ay, naka-open yan, oh. Shoutout ko na lang kayo. Mga tropa natin grab dito sa Graceland, oh. Ano kala nyo? Shoutout sa namin. Next time na lang, mag-waitingan na ha. Ingat kayo, ingat. So ang kinita natin dito ay halos 500 lang. So bakit naging 1,100 yung naging total ng earnings ko? Dito kasi sa Foodpanda mga paps, meron tayong tinatawag na quest. Ang quest ay yung mga pa-challenge ni Foodpanda para makakuha ka ng ibang mga earnings. Kumbaga sa Move It, para siyang mga incentives. Ganito yung example niyan. Kailangan makompleto mo yan para mabigyan ka ng komisyon o ng incentives ni Panda. Halos araw-araw nagpapa-quest si Panda. Kaya kapag bumabiyahe ka, i-check mo lang yung opportunities tapos quest. Sa part na yon, makikita mo kung anong requirements ni Foodpanda, kung anong oras mo siya makukuha, at anong oras mo siyang dapat tapusin. Pero ang tanong, madali nga bang makuha ang mga quest ni Foodpanda? Ang sagot, hindi. Lalo na kung yung quest na kinukuha mo is yung pang daily lang. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon magiging mabilis ang momentum ng pag-deliver mo. Minsan matatagal lang ka sa mga vendors, minsan naman matatagal lang ka sa mga customers. Lalo na kapag matagal silang lumabas o kaya mali sila ng pin location. Isa pa sa magiging pahirap mo dyan ay yung magiging acceptance rate mo. Halos kasi lahat ng mga quest ay humihingi ng at least 90% pataas na acceptance rate. Minsan kasi kapag natsambahan mo ay itatapong ka ni Panda sa pinakamalayong pick up. Ang pinakamalayong may experience mo dyan ay merong 8 minutes away or 10 minutes away. Take note mga paps, pick up pa lang yon or vendors pa lang kayo pupunta nun. Kaya ako, kapag nakita kong sulit naman yung magiging quest or incentives ko doon, talagang ginagrab ko. Ikakausapin ko lang yung customer na medyo madidelay kasi nga ang layo ng pick up. So, ayun lang muna mga paps. Maraming salamat sa panonood nyo at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod na video mga tol. Ako nga pala si Ed, ang Kapanda rider mo sa kalsada. Ride safe and peace out.